11 years old ako nito nung nangyari to. Yung tita ko, meron siyang Lady of San Juan de los Lagos na manika. Sa di malamang dahilan, yung buhok nito humahaba. Kaya ginugupitan pa siya ng tita ko at ang pilik mata niya parang totoo. Matagal na siya kay tita at kapag may malalaking selebrasyon, pinalalagyan ng tita ko sa mga tao niya ng pera, prutas at kandila. At palaging pinapaalala sa amin ng tita ko na wag niyong kukunin yung pera. Dahil kapag kinuha nyo, susunugin niya yung mga kamay nyo. Yung ate ko, takot kay Lady of San Juan. Kasi, nung nakalagay ito sa ibabaw ng Chinese cabinet, isang araw, yung ate ko, gusto niyang bumili ng mais. Pero wala siyang pera nun, kaya kinuha niya yung pera kay Lady of San Juan. At kinagabihan, nakaramdam yung ate ko na para bang sinusunog ang kanyang kamay. Sa takot niya, sinabi niya kay tita ang ginawa niya. Sinabihan ito ni tita na ibalik mo yung perang ninakaw mo sa kanya. At humingi ka ng patawad. Ginawa yun ni ate. At simula nun, hindi na lumalapit si ate kay Lady of San Juan. Hoy, wait. Okay na ba? Start na? Hoy, kinakabahan ako, legit. Okay, let's start. Charan! Hello po, magandang gabi. It's me, Grace. Call me Gara. Ako po yung kaibigan ni Clars and April. Andito ako ngayon para i-share sa inyo yung experience ko sa jeep sa pag-commute ko. As of now, hindi pa rin ako makapag-move on, hindi ako maka-get over. Hanggang ngayon natatakot pa din ako pag iniisip ko, ganon. Like, look, wala pa man Mars, kinikilabutan na ako. Okay, start tayo dun sa, that day kasi may pasok ako. And commute lang ako lagi. Halos everyday talagang sumasakay ako ng jeep, ng taxi. 4 o'clock ng madaling araw yon kasi maaga talaga ako umaalis sa bahay para makapagbiyahe na mas maaga kasi malayo yung bahay namin sa school ko. And then nakakita na ako agad ng jeep. Sobrang saya ko kasi 1 slot na lang siya, para sa akin talaga siya. And then punong-puno kami sa jeep. And nagtaka ako bakit ako lang yung estudyante kasi almost everyday halos parang estudyante yung yung laman ng jeep. Akala ko naman sobrang aga ko kaya hinayaan ko na lang. And then sabi ko sa driver, pababa na lang ako sa main gate. Tapos sabi niya sa akin, Miss, hindi kami dadaan sa PHS, which is sa school ko. Napaisip ako, nagtaka ako, bakit niya ako sinakay kung hindi pala siya dadaan sa school? And then nag-text sa akin yung nanay ko, sabi niya, bakit daw hindi pa ako bumabalik? Wala namang pasok. And then naguluhan na ako, tapos tinanong ko yung driver, sabi ko, Kuya, ano bang meron ngayon? Wala ba talagang pasok? Siguro kaya siya hindi dadaan sa school kasi wala ngang pasok. Tapos ang sabi sa akin, oo nak, walang pasok ngayon. Na-aksidente daw kasi yung jeep na sakay ko kagabi. Yung driver daw, pati yung mga sakay niya, patay. Tapos sabi niya sa akin, hindi ako yung driver talaga ng sasakyan na to. Ihahatid lang daw niya dun sa bahay nung may-ari. Tapos sabi ko, Kuya, may mga kasama ako. Paano kami? Saan mo kami ibababa? Tapos sabi niya sa akin, ako lang daw mag-isa yung sakay sa jeep. Sabi ko sa sarili ko, so sino yung mga kasama ko sa jeep? Sino yung mga nakita ko? Sino yung mga nakausap ko? Wala na ako sa sarili ko that time. Tapos sinabi ko kay mama, mapasundo ako kay papa. Naniniwala ba kayo sa mga sinasabi ng ibang tao na kapag daw ang isang tao ay namatay, hindi pa daw nila agad nalalaman o nare-realize na patay na sila? Horror story time! Kwento to ng kaibigan ko na dating nagtatrabaho sa isang restaurant bilang isang chef at ang nangyari ay yung kasamahan niya, nakapalitan niya bilang chef din, ay namatay pala. Sabi sa akin itong kaibigan ko na usually daw talaga ang nauuna sa store ay ang chef dahil sila lang ang may access sa susi para buksan yung tindahan. Yung restaurant na pinagtatrabahuhan nila ay may mga katabi rin tong ibang establishmento, meron daw hotel at yung mga guard doon ay kakilala din nila. Dahil minsan daw kapag may napapasobrang sabaw doon sa kanilang tindahan ay binibigay niya ito sa mga guard para makatipid ito sa pagkain nila tuwing break time. Sa hindi inaasahang pangyayari nga, itong si chef ay naaksidente sa kanyang motor habang papasok siya sa kanyang trabaho. Ang nakakakilabot doon, yung mga guard daw doon sa tabing establishmento ng restaurant na yun ay nakita pa daw itong chef na to na pumasok. Kitang-kita daw talaga ng dalawang mata nila na pumasok naman daw yun nung araw na yun na hindi nila alam, patay na pala. Bago pa nga daw tutuluyang buksan yung
restaurant nila, biniro pa daw to nung isa sa mga guard doon at ang sabi niya, uy mamaya kapag may natirang sabaw, bigyan mo ako ulit. Tapos si chef daw, tinanguan lang sila. So akala nila, normal lang, hindi nila naisip na may kakaiba. Hanggang sa lumipas yung mga ilang oras, nagtaka na tong mga guard bakit yung mga waiter nila ay nandoon sa labas pa rin ng store. Samantalang, sa pagkakakita nila, dumating naman na yung chef at nabuksan na yung restaurant. Ngayon, ang ginawa nitong mga waiter na to, tumawag sila doon sa kanilang manager para ipaalam na sarado pa yung store at wala pa yung chef. So, etong si manager, ang ginawa naman niya, tinawagan niya ngayon si chef kung nasaan na siya at doon niya lang nalaman na aksidente pala ito at patay na. Ang isa pang nakakakilabot sa mga pangyayari na yun, ang sabi ng mga guard, kung ano daw yung damit niya nung araw mismo o nung oras mismo na naaksidente siya, yun din yung damit na nakita nila na suot-suot niya nung nakita nilang binuksan niya yung tindahan nila. Lalo tuloy nagkaroon ng nakakatakot na pakiramdam dun sa tindahan nila pagtapos ng nangyari na yun kasi sabi nila dun, malamang sa malamang hindi niya pa alam na patay siya kaya dumiretso pa rin siya doon sa trabaho niya para papatuloy sana yung gawain niya sa araw-araw. Kung kayo yun, may makikita kayo na isang tao na hindi niyo pala alam patay na, anong gagawin niyo? May bago kaming kaklase, Grace ang pangalan at napakaganda niya. Grace, libre mo kami? Ha? Wala akong panlibre sa inyo pasensya na. Poor pala tong si Grace Sigaw ni Yana, ang bully sa klase namin. Hi Grace, ako si Brina. Mayabang at masama talaga ugali niyan. Pulis tatay niya lagi niyang panakot. Madaming nagkakagusto kay Grace, di lang siya maganda, matalino rin. Kaya mas lalo siyang pinag-iinitan ni Yana. Minsan tinatalisod niya o kaya naman nilalagyan ng kung ano-anong bagay ang bag. Isang araw ay nag-away sila sa CR. Ano bang ginagawa ko sa'yo? Bakit mo ako laging naaway? Nananahimik ako dito Kulang ka ata sa aruga. Wow! Ang lakas ng loob mo Sino ka ba? Nagmamalaki ka dahil maganda ka? Hinggit ka ba? Sagot ni Grace. Kapal na mukha mong babae ka? Sigaw ni Yana pagkatapos ay sinampal siya. Bumawi ng sampal si Grace pero pinagtulungan siya nila Yana kaya nabugbog siya. Agad akong tumakbo para tawagin ang teacher namin dahil alam kong wala akong laban sa kanila. Pagkatapos ng araw na yun ay nagkita-kita agad ang mga magulang nila at parang walang nangyari. Isang linggong absent si Grace. Di na siya dinalapitan ng grupo ni Yana pero madalas pa rin silang magparinig sa kanya. Nang araw rin na yun ay nadulas si Tisha. Nabagok ang ulo niya at binawian ng buhay. Grabe ang iyakan sa classroom namin, lalo na si Yana dahil best friend niya ito. Pagkalipas ng ilang araw ay nadisgrasya naman si Brenda. Binawian din ng buhay. Sobrang lungkot ng mga pangyayari. Pagkatapos ng 2 linggo ay si Sheena naman ang nawala. Natatakot na kaming lahat dahil isa-isang namamatay ang kaklase namin. Isang araw ay nakita ko si Grace na may kinakalkal sa bag ni Yana. Grace, anong ginagawa mo? Bakit mo pinapakialaman ng bag ni Yana? Nawawala yung libro ko siya lang naman itong pwedeng kumuha nun. Nagduda ako kay Grace. Di na siya pinapansin ni Yana dahil nagluloksa ito dahil sa pagkawala ng kanyang mga kaibigan. Kinabukasan ay di pumasok si Yana at binalita sa aming guro na binawian siya ng buhay. Nagtaasan ng balahibo ko. Natakot ako kay Grace. Pakiramdam ko siya ang gumagawa ng lahat ng ito. Lahat ng nambuli sa kanya ay namatay. At sa reaksyon sa kanyang mukha ay parang wala siyang pakialam. Naglagay ako ng sulat sa loob ng bag ni Grace. Ang nakasulat, alam kong ikaw ang gumagawa ng lahat ng ito, tumigil ka na. Agad kong hinanap ang bahay nila Grace para kausapin ng kanyang nanay. Alam kong wala si Grace sa araw na yun dahil may practice sa school. Kaya lang, pagdating ko roon ay sarado ang bahay nila. Kaya sinubukan kong sumilip sa bintana. Nakita ko ang nanay ni Grace. Ang daming kandila sa paligid. Nagdadasal ang nanay niya. May hawak na manika at letrato. Pagtingin ko sa letrato, ay mukha ko ang aking nakita.